Mainit ang sikat ng araw na dumadaloy sa malalaking bintana ng opisina ni Isabela Ramirez. Isang babaring kilala hindi lamang sa kanyang talino kundi pati sa kanyang kakaibang tapang at dedikasyon. Sa labas, makikita ang matatayog na gusali ng Makati. Ngunit sa loob ng silid niya ay tahimik, isang katahimikan na puno ng bigat at lungkot. Nakaupo si Isabela sa kanyang leather chair, nakasandal at nakatingin lamang sa isang lumang larawan na nasa mesa. Isang litrato ng batang lalaki na mga 5 taong gulang, nakangiti habang buhat ng kanyang mga magulang. Napalunok siya ng laway at napapikit. Pilit pinipigilan ang pagbagsak ng luha. "Ma'am, kailangan na po nating pumirma ng kontrata sa investors." Maingat na sabi ni Clarice, ang kanyang sekretarya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang larawan at huminga ng malalim. "Pakisabi, susunod ako sa meeting." Tugon niya, malamig ngunit kontrolado ang tono ng boses. Sa labas ng kanyang opisina, palaging mayroong mga taong humahanga at bumubulong tungkol sa kanya. Siya ang babaeng walang talo, walang kapantay ang galing. Pero ang hindi nila alam, ang tunay na buhay ni Isabela ay malayo sa perpekto. Pag-akyat mula sa kahirapan, lumaki si Isabela sa isang maliit na baryo sa Bulacan. Ang kanyang ama ay isang karpintero at ang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Bata pa lang siya ay nasanay na siyang magbanat ng buto, nag-aaral sa umaga at naglalako ng gulay sa hapon. Madalas siyang pinagtatawanan ng mga kaklase. "Isabela, bakit lagi kang amoy sibuyas?" Sigaw ng isa sa kanila. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, tinatanggap niya yon bilang hamon. Sa edad na 16, lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Nakapasok siya bilang kahera sa isang maliit na kainan at kalaunan ay nakapagtapos ng kursong Business Administration sa pamamagitan ng scholarship at sariling pagsisikap. Doon nagsimula ang kanyang paglalakbay tungo sa yaman at tagumpay. Pagtatatag ng sarili sa edad na 30, nagtayo si Isabela ng maliit na kumpanya ng logistics. Sa una, palpak at halos malugi. Ngunit dahil sa kanyang talino at kakayahan sa pakikipag-usap, nakuha niya ang tiwala ng ilang investors. Unti-unti, lumago ang negosyo. Ilang taon nang lumipas, naging isa na siyang milyonarya, kilala sa iba't ibang panig ng bansa bilang isang babaeng walang kinatatakutan. Gusto kong ipakita sa lahat na kaya ng isang babaeng walang koneksyon, walang padrino na umangat. Minsan niyang sinabi sa isang interview. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan at pera, may kulang. Ang sugat ng nakaraan, ang kanyang anak, si Daniel. Isang batang masayahin, mahilig sa laruan at laging nakadikit sa kanya. Ngunit isang gabing puno ng apoy ang sumira sa kanyang mundo. 5 taon na ang nakararaan, isang malaking sunog ang tumupok sa kanilang lumang bahay. Habang nasa negosyo si Isabela sa ibang bansa, iniulat sa kanya na hindi nakaligtas ang kanyang anak. Walang bangkay na nakuha, ngunit idineklara ng mga awtoridad na patay na ito. Simula noon, nagbago ang lahat. Tumigas ang puso ni Isabela at ang dating malambing na ina ay naging isang reyna ng yelo. Ang kanyang asawa, si Victor, ay hindi nakayanan ang lahat. Sa huli, naghiwalay sila. "Kasalanan mo ito, Isabela. Kung hindi ka palaging abala sa negosyo mo, hindi mangyayari to." Iyon ang huling sigaw ni Victor bago siya tuluyang iniwan. Ang pagiging malamig at mapait. Ngayon, si Isabela ay kilala sa kanyang istriktong pamumuno. Ang bawat empleyado niya ay takot magkamali. Sa isang board meeting, maririnig ang kanyang boses na matalim na parang kutsilyo. "Kung hindi ninyo kayang tapusin ang proyekto sa oras, mas mabuting lumabas na lang kayo sa kwartong ito." Mariin niyang sabi habang lahat ay nakatungo. Pero sa likod ng kanyang mahigpit na pananalita, isang pusong sugatan ang nagtatago. Tuwing gabi, siya'y umiiyak ng palihim. Nagtatago siya sa malaki ngunit malamig na silid. Yakap ang unan na parabang iyon ang anak niyang hindi na bumalik. Minsan, kinausap siya ni Clarice, ang sekretarya na pinakamalapit sa kanya. "Ma'am,
Hindi niyo po ba naisip na subukan muling magmahal? O magkaroon ng bagong pamilya? Mahabang katahimikan ang sumunod. Clarice, may mga sugat na hindi na naghihilom. May mga nawawala na hindi na maibabalik. Tugon niya, mahina ngunit puno ng bigat. Isang pusong walang pahinga, kahit pagaano kalaki ang kanyang pera, kahit gaano kadami ang kanyang ari-arian, hindi niya kayang punan ang puwang na iniwan ng anak. Kapag nakakita siya ng mga batang naglalaro sa parke, naninigas ang kanyang dibdib. Kapag may batang tumatawa sa mall, para bang muling humahapdi ang sugat sa kanyang puso. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe at nakatanaw sa mga bituin, bulong niya sa sarili, kung sana buhay ka pa, Daniel, iba siguro ang lahat. Ang kanyang buhay ay tila isang trahedya. Isang babaeng may lahat ng yaman sa mundo, ngunit wala ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang anak. Sa puntong iyon, unti-unti siyang napatingin muli sa larawang nasa kanyang lamesa. Naka-frame iyon ng maganda, ngunit kahit gaano kaganda ang pagkakaayos, hindi nito kayang punan ang init ng yakap ng isang anak. At dito nagsisimula ang istorya ng isang milyonarya na, sa kabila ng lahat ng tagumpay, ay nananatiling alipin ng isang nakaraan na hindi niya maipaliwanag. Isang nakaraan na hindi niya alam ay babaliktarin ng tadhana sa paraang hindi niya inaasahan. Umaga ta lamang ay gising na si Isabela. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang maliit na kahon na puno ng alaala. Isa-isa niyang inilabas ang mga bagay na doon ay nakatago. Isang laruang kotse, isang punit na kumot na paborito ng anak niya, at isang maliit na kwaderno na puno ng doodles ng batang si Daniel. Habang nakatitig siya rito, muli niyang naalala ang gabing nagbago ang kanyang buong buhay. 5 taon na ang nakakalipas, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang amoy ng usok, ang mga sigaw ng mga kapitbahay, at ang balitang pumitil sa kanyang pag-asa. Ang gabing puno ng apoy. Noong gabing iyon, wala si Isabela sa bahay. Nasa isang business trip siya sa Singapore para sa isang malakihang kontrata. Ang asawa niyang si Victor ang naiwan kasama si Daniel. Isang tawag ang bumungad sa kanya habang nasa hotel. Ma'am, nasusunog po ang bahay ninyo. Kailangan niyong umuwi agad. Parang nawala siya sa ulirat. Si Daniel, nasaan ang anak ko? Halos pasigaw niyang tanong. Pasensya na po, ma'am. Hindi siya nailigtas. Sabi ng mga bombero, hindi na nila nakuha ang katawan. Mabilis siyang umuwi sa Pilipinas, dala ang mabigat na damdamin. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng abo at abo lamang. Abo ng mga alaala at pangarap. Walang bangkay, walang konkretong patunay. Tanging salita lamang ng mga otoridad ang kanyang pinanghawakan. Sa libing, isang maliit na kabaong lamang ang kanyang niyakap. Wala man lang laman, kundi abo at ilang bagay na natira mula sa sunog. Ang mga mata niya'y namaga sa kaiyak, ngunit hindi niya tinigilan ang paglapit at pagsigaw ng pangalan ng anak. Daniel, anak ko, bakit hindi kita nailigtas? Sigaw niya habang pinipigilan ng mga kamag-anak. Si Victor naman, tahimik ngunit puno ng hinanakit. Makalipas lamang ang ilang araw, sumabog ang galit nito. Kasalanan mo. Kung hindi ka abala sa negosyo mo, hindi ka sana umalis. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Daniel. Parang tinuhog ng sibat ang puso ni Isabela sa narinig. Ngunit wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang lahat. Ang pagkakalayo ng mag-asawa, matapos ang trahedya, lumalim ang distansya sa pagitan nila ni Victor. Ang kanilang relasyon ay unti-unting bumagsak. Victor, kailangan nating magtulungan para kayanin ito. Pakiusap niyang minsan. Pero ang sagot ni Victor ay laging malamig. Paano pa? Wala na si Daniel. Wala na tayong pamilya. Ikaw na lang at ang negosyo mo. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang iniwan ng asawa. Iniwan siya sa mansyon na malaki ngunit walang laman kundi kalungkutan. Ang pagbabalik ng mga alaala ngayon, tuwing gabi, bago siya matulog, bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala.
Ang masayang tawa ni Daniel kapag pinapasyal niya sa parke. Ang simpleng hapunan nila tuwing linggo. Ang mga pangakong hindi na niya natupad. Isang gabi, kinausap siya ni Clarice, ang sekretaryang halos pamilya na rin ang turing niya. "Ma'am, hanggang ngayon, dala niyo pa rin po ang sakit. Hindi niyo po ba kayang kalimutan kahit paano?" Napangiti siya ng mapait. "Clarice, paano mo malilimutan ang isang anak? Kahit ilang taon ang lumipas, parang kahapon lang ang lahat. Kahit ilang kontrata pa ang pirmahan ko, hindi iyon makakapalit sa kanya. At ganoon niya ang kanyang naging buhay. Isang babaeng abala sa negosyo, ngunit wasak sa loob, ang pagyeyelo ng puso. Mula noon, naging mas seryoso at malamig si Isabela. Ang dating malambing na ina ay naging isang CEO na kinatatakutan. Sa mga board meeting, wala siyang sinasanto. Kung gusto ninyong manatili rito, dapat doblehin ninyo ang kayod ninyo, sabi niya minsan sa kanyang mga executives. "Hindi ako nagbabayad ng sweldo para lang magpabaya kayo." Ngunit pagkatapos ng bawat meeting, kapag siya'y nag-iisa, mararamdaman niyang muli ang bigat ng alaala. Sa kanyang isip, lagi niyang nakikita ang mukha ng kanyang anak, nakangiti at kumakaway. Minsan, napahinto siya sa harap ng isang bookstore. May batang lalaki doon na kasing edad ng dapat ay edad ni Daniel ngayon. Nakauniporme ito ng eskwela at masayang nakikipagbiruan sa kanyang ina. Parang tinaga siya sa dibdib sa kanyang nakita. Kung sana ako na lang ang namatay sa halip na siya. Bulong niya sa sarili habang palihim na pinapahid ang kanyang mga luha. Ang sugat na hindi naghilom, lumipas ang mga taon. Ngunit hindi kailanmang nawala ang sugat na iyon. Para kay Isabela, iyon ang kanyang pinakamatinding pagkatalo. Hindi negosyo, hindi kabiguan sa kontrata, kundi ang pagkawala ng tanging anak. Sa tuwing may darating na espesyal na araw, kaarawan ni Daniel, Pasko, Bagong Taon, lagi siyang nagkukulong sa kanyang silid. Tinitignan lamang niya ang mga lumang larawan habang tahimik na dumadaloy ang kanyang luha. "Anak, kung nasaan ka man, sana naririnig mo ako. Mahal na mahal pa rin kita." Bulong niya habang hawak ang laruan ng kanyang anak. At sa puntong iyon, mas lalong tumitindi ang kanyang pananabik. Ang pananabik na muling makita ang anak na inakala niyang nawala na magpakailanman. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Isabela habang binabaybay ang highway papuntang Bulacan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, napagdesisyonan niyang bumalik sa bayan kung saan siya lumaki. Hindi para sa negosyo, kundi para sa isang bagay na matagal na niyang naisantabi, ang pagbibigay ng tulong sa mga batang lansangan. "Ma'am, sigurado po ba kayo na gusto ninyong pumunta ron?" Tanong ni Mang Tonyo, ang kanyang driver na matagal nang kasama ng pamilya. "Sigurado ako, Tonyo," matatag niyang sagot habang nakatingin sa labas ng bintana. "Panahon na siguro para bumalik. Matagal na akong hindi nakatuntong doon." Tahimik lang ang sasakyan. Ang mga tanawin sa labas ay unti-unting nagbago mula sa matataas na gusali ng Maynila hanggang sa mga bukirin at lumang bahay sa probinsya. Sa bawat tanaw, umabalik kay Isabela ang alaala ng kanyang kabataan. Ang simpleng pamumuhay, ang ingay ng palengke, at ang init ng araw na dati parang pasakit, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang damdamin. Pag-alaala sa nakaraan, sa bawat kanto ng bayan, may mga bagay siyang naaalala. "Diyan ako naglalako ng gulay dati." Mahina niyang bulong sa sarili. Naalala niya rin ang mga kaibigang matagal na niyang hindi nakita at ang mga kapitbahay na minsan ay tumulong sa kanyang pamilya noong wala silang makain. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa bagong itinayong foundation na balak niyang suportahan, hindi maiwasang mapansin ni Isabela ang mga bata sa gilid ng palsada. Marurumi ang kanilang damit at ang ilan ay nakapaa habang naglalaro sa alikabok. Napalunok siya. "Kung buhay ka pa sana, Daniel, baka ganyan din ang edad mo ngayon," bulong niya sa sarili. Pinipilit itago ang lungkot sa mga kasama sa sasakyan. Pagbisita sa foundation, pagsapit nila sa lugar, sinalubong sila ng direktor ng foundation. "Ma'am Isabela,
Malaking karangalan po ang inyong pagbisita. Maraming salamat at pinili ninyong tumulong sa aming mga programa. Ngumiti siya at tumango. Ang gusto ko lang ay makatulong. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay ng isang bata na walang kakayahang makapag-aral. Naranasan ko rin iyon. Dinala siya sa loob ng maliit na gusali kung saan may ilang batang nag-aaral ng simpleng aralin, mga alpabeto, pagbibilang at pagbabasa. Ang ilan sa kanila'y nakatingin kay Isabela na parang hindi mga paniwala na may isang babaeng kasing yaman at kasing ganda ng bihis niya ang dumalaw sa kanilang lugar. "Ma'am, gusto niyo po bang makilala ang ilan sa kanila?" Alok ng direktor. Ngumiti si Isabela, bahagyang namasa ang kanyang mga mata. "Oo, gusto kong makausap sila." Isa-isang lumapit ang mga bata. May ilan na nagmano, may iba na nahihiyang ngumiti. Kinausap niya ang mga ito at tinanong kung ano ang kanilang mga pangarap. "Gusto ko pong maging guro," sabi ng isang batang babae. "Gusto ko pong maging doktor para gamutin ang nanay ko," sagot naman ng isa. Ngunit sa bawat ngiti ng mga bata, may anino ng kalungkutan sa puso ni Isabela. Naalala niya ang anak na hindi na niya makakausap tungkol sa mga pangarap nito. Paglalakad sa bayan matapos ang seremonya sa foundation, nagdesisyon si Isabela na maglakad-lakad sa paligid. Pinilit niyang maramdaman muli ang mga kalsadang minsan ay naging bahagi ng kanyang kabataan. "Ma'am, baka mapagod kayo," alok ni Clarice, na kasama ring bumiyahe. "Hindi, Clarice. Gusto ko ito. Gusto kong maramdaman muli ang lugar na minsan kong tinawag na tahanan." Habang naglalakad, napansin niya ang mga sari-saring pagbabago. May mga bagong gusali, may mga negosyong hindi pa dati naroon. Ngunit sa kabilang banda, naroon pa rin ang kahirapan. Ang mga bata sa gilid ng kalsada ay nakahilera, nag-aalok ng sampagita at kakanin. Isang matandang babae ang lumapit at nagsabing, "Isabela, ikaw ba yan? Ikaw na ba yung dating anak ni Mang Ramon at Aling Tere?" Bahagyang natigilan si Isabela, ngunit ngumiti siya. "Ako nga po, Nanay Lusing. Kumusta na kayo?" Halos maiyak ang matanda. "Aba, hindi ko akalain na ikaw na pala ang milyonaryang sinasabi sa radyo. Napakaswerte mo, Ihidya. Pero ang payo ko, huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling." Tumango siya. Ramdam ang bigat ng sinabi. "Hindi ko makakalimutan, Nanay. Hindi ko rin makakalimutan ang mga taong tumulong sa amin noon." Ang bigat ng alaala habang naglalakad pabalik sa sasakyan. Nakaramdam siya ng kakaibang lungkot. Sa mga mata ng bawat batang nafafasalubong niya, nakikita niya ang mukha ng anak niyang nawala. Ang bawat tawa, bawat ngiti, at bawat inosenteng tingin ay parang salamin na muling nagbubukas ng sugat sa kanyang puso. Pagpasok sa sasakyan, napabuntong hininga siya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" tanong ni Clarice. "Okay lang ako," sagot ni Isabela, bagamat halata ang pamumugto ng kanyang mata. "Alam mo, Clarice, iniisip ko kung anong itsura ni Daniel kung buhay pa siya. Siguro pasing laki na siya ng mga batang nakita ko kanina. Siguro may pangarap na rin siyang sinasabi sa akin." Tahimik lang si Clarice. Alam niyang masyadong sensitibo ang paksa. Habang papalayo ang sasakyan mula sa bayan, nanatiling nakatanaw si Isabela sa bintana. Hindi niya alam na sa simpleng pagbabalik na iyon, unti-unti na siyang inilalapit ng tadhana sa isang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Isang katotohanang magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa nakaraan at sa hinaharap. Mainit ang hapon nang bumalik si Isabela mula sa kanyang pagbisita sa foundation. Habang nakasakay sila pabalik sa Maynila, nagdesisyon siyang dumaan muna sa lumang palengke ng bayan. Gusto niyang muling makita ang lugar na minsan ay naging bahagi ng kanyang kabataan. Ang parehong kalsadang nilalakaran niya noon habang naglalako ng gulay kasama ang kanyang ina. "Tonyo, dahan-dahan ka lang. Gusto kong makita ang paligid," utos niya sa kanyang driver. Huminto ang sasakyan sa mismong gitna ng mataong kalsada. Ang palengke ay puno ng mga tindero at tindera na nagsisigawan para makabenta. Mga mamimiling nagmamadali
at mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Isabela ang isang payat na batang lalaki na biglang lumapit sa gilid ng kanyang kotse. Nakadungaw ang bata sa bintana. Marumi ang kanyang damit, punit ang kwelyo ng t-shirt, at may hawak na supot ng tinapay na halatang ilang beses nang naluma. Mapurol ang mga mata nito, ngunit puno ng pagmamakaawa. "Manang, barya lang po. Kahit piso lang, makakabili na po ako ng kanin." Pabulong na sabi ng bata. Halos hindi magtagpo ang mga salita sa gutom. Ang biglang paghinto napatigil si Isabela. Ang puso niya ay biglang bumigat. Sa dami ng batang lumalapit sa kanya sa tuwing nasa lansangan, bakit tila may kakaiba sa batang ito? "Tonyo, huminto ka. Ibaba mo ako rito." Utos niya bigla. "Ma'am, sigurado po ba kayo? Delikado rito, baka mapansin ng tao." "Gawin mo ang sinabi ko." Putol niya, mariing tinig. Agad na huminto ang sasakyan. Bumaba si Isabela, suot ang mamahaling damit at sapatos na hindi bagay sa maruming paligid. Ang mga tao sa palengke ay napatingin sa kanya. Pila hindi makapaniwalang isang milyonyarya ang basta-basta na lang bumaba sa gitna ng lansangan. Lumapit siya sa bata. "Iho, gutom ka ba? Halika, bibigyan kita ng pagkain." Ang bata. Tumitig ang bata sa kanya, waring nagdadalawang isip kung tatanggapin ang alok. May halong takot sa kanyang mga mata, para bang sanay na siyang pagtawanan o palayasin. "Ayoko pong sumama, barya lang po ang hingi ko." Sagot ng bata, halos hindi makatingin ng diretsyo. Ngumiti si Isabela, kahit nanginginig ang loob niya. "Hindi lang barya ang ibibigay ko sa'yo. Halika, samahan mo ako. Gusto kitang pakainin." Nag-atubili ang bata. Ngunit sa bandang huli ay sumunod. Pumasok sila sa isang maliit na karinderya malapit sa palengke. Umupo sila sa isang sulok at agad niyang inutusan ang tindera. Pakidala ng 2 order ng adobo, kanin at sabaw, at dagdagan yun ng gulay, at pakidagdagan pa ng tinapay para sa kanya. Habang hinihintay ang pagkain, hindi mapigilan ni Isabela ang titig niya sa bata. Sa bawat galaw nito, sa paraan ng pagkakamot sa ulo at pagkagat ng labi kapag kinakabahan, may kung anong pamilyar na damdamin ang gumugulo sa kanya. Ang pagkagulat. "Anong pangalan mo, iho?" tanong ni Isabela. Pilit pinapakalma ang sarili. "Mateo po," sagot ng bata. Mahina ngunit malinaw. Napasinghap siya. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na baso ng tubig. Mateo. Ang pangalan ay parang kumurot sa kanyang dibdib. Noon pa man, iyon ang isa sa mga gustong ipangalan ni Daniel sa kanyang mga laruan. "Mateo, ilang taon ka na?" Muli niyang tanong. 10 taon na po, pero hindi ko po alam ang birthday ko. Basta ang sabi ng mga tao, mga ganun na raw ang edad ko. Nanlamig si Isabela. Kung buhay pa ang kanyang anak, mga 10 taon na rin ito ngayon. Dumating ang pagkain at agad na kumain si Mateo. Para bang ilang araw na itong hindi nakakakain ng maayos. Ang bawat subo ay puno ng pananabik at pasasalamat. Tahimik lang si Isabela. Pinagmanasdan ang bawat galaw ng bata. Habang nakikita niya itong kumakain, unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang isipin, paano kung siya nga si Daniel? Ang reaksyon ni Isabela. Hindi niya namamalayang namumuuna ang luha sa kanyang mga mata. Pinahid niya ito agad bago pa mapansin ng bata. Ngunit sa loob niya, para siyang natutuliro. "Mateo, saan ka nakatira? May pamilya ka ba?" tanong niya. Pinipilit gawing kaswal ang usapan. Umiling ang bata. "Wala na po akong pamilya. Matagal na akong palaboy. Minsan may nagpapakain, pero kadalasan ako lang. Diyan lang po ako natutulog sa gilid ng palengke." Napayuko si Isabela. Ang bawat salita ng bata ay parang tinik na bumabaon sa kanyang puso. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi na rin nakatiis si Clarice na mula pa kanina'y nakatingin sa kanila mula sa pinto. Nilapitan niya si Isabela at bumulong. "Ma'am, ano pong meron? Para kayong namumutla." Ngumiti si Isabela, pilit na tinatakpan ang kanyang pag-aalala. "Wala, Clarice. Pakisabi na lang kay Tonyo na maghintay."
Gusto ko pang makasama ang batang ito. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang may kakaibang koneksyon siya kay Mateo. Hindi lamang ito simpleng awa. Ito ay isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na para bang may bahagi ng kanyang nakaraan na bumabalik sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, muling bumukas ang sugat na matagal na niyang inilibing. Ngunit kasabay nito, may munting pag-asa na kumislap sa kanyang puso. Hindi mapakali si Isabela habang pinagmamasdan ng batang si Mateo na abalang-abala sa pagkain ng adobo at kanin. Sa bawat subo ng bata, sa bawat ngiti na pilit nitong pinapalabas, kahit halatang gutom na gutom, tila may matinding kirot na bumabalik sa puso niya. "Ma'am, parang namumutla kayo," bulong ni Clarice na nakaupo sa tabi niya. Pinilit ni Isabela na ngumiti, ngunit hindi niya maitatago ang pangangatog ng kanyang mga daliri. "Wala ito, Clarice," mahina niyang tugon. Ngunit alam niyang hindi iyon ang totoo. Sa loob niya, sumisigaw ang kanyang isipan. Bakit siya kamukhang-kamukha ni Daniel? Ang pagkakasilip sa mga mata habang nakatingin siya kay Mateo, napansin niya ang hugis ng mga mata nito. Malalaki, may bahagyang pinlipik sa gilid at may ningning na parang sa kanyang anak. Napakagat siya ng labi, pinipigilang mapahigbi. "Mateo," mahina niyang tawag, "patingin nga ng ngiti mo." Nagulat ang bata, ngunit sumunod. Pinakita nito ang simpleng ngiti, bahagyang sira ang isang ngipin. Ngunit puno ng inosenteng saya, parang tinamaan ng kidlat si Isabela. "Diyos ko," bulong niya, halos hindi mapakinggan ni Clarice. Si Daniel, hindi mapigilan ni Isabela ang mapahawak sa balikat ng bata. "Mateo, anak, anak ng Diyos, saan ka ba talaga galing? Sino ang mga magulang mo?" Umiling ang bata, itinuloy ang pagkain. "Wala po akong magulang, hindi ko na sila kilala." Ang sabi nila, iniwan daw ako sa kalsada noong maliit pa ako. Hindi ko po alam ang tunay kong pangalan. Para siyang tinamaan muli sa sinabi nito. Kung tunay ngang si Daniel ang kaharap niya, paano ito nakaligtas sa apoy? Paano ito napunta sa kalsada? Ang kaba ng loob naramdaman ni Isabela na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Namumuo ang pawis sa kanyang noo kahit malamig ang aircon sa loob ng karinderya. Ang kanyang katawan ay tila nang hihina para siyang mawawala ng malay. "Ma'am, baka dapat po'y magpahinga na tayo," sabi ni Clarice habang pinapahid ang pawis sa noo ni Isabela gamit ang panyo. Ngunit itinulak ni Isabela ang kamay ni Clarice. "Hindi, Clarice, may kailangan akong malaman." Muling tumingin siya kay Mateo. "Iho, may naaalala ka bang ibang pangalan mo?" "Baka hindi talaga Mateo. Baka may tumawag sa'yo ng ibang pangalan noon?" Umiling si Mateo. "Mateo lang po. Yan ang tawag sa akin ng ibang bata sa lansangan. Sabi nila, dapat daw may pangalan ako, kaya yun ang binigay nila." Halos hindi makapagsalita si Isabela. Nais niyang yakapin ang bata, ngunit pinipigilan niyang sarili. Alam niyang hindi pa panahon upang magpadalos-dalos. Ang mga tauhan sa paligid, samantala may ilang tao sa karinderya ang nakatingin na sa kanila. Ang ilan ay nagbubulungan. Kinikilala si Isabela bilang isang sikat na milyonarya. "Siya ba yun? Si Isabela Ramirez? Yung may-ari ng malaking kumpanya sa Maynila?" Bulong ng isang babae sa katabi. "Bakit kaya siya may kasamang batang palaboy?" Sagot naman ng isa, puno ng pagtataka. Nararamdaman ni Isabela ang mga matang nakatuon sa kanya, ngunit binaliwala niya ito. Ang mas mahalaga ay ang misteryo sa harap niya. Ang malakas na tibok ng puso, hindi na nakayanan ni Isabela ang damdaming bumabalot sa kanya. Yumuko siya at mahigpit na ipinikit ang mga mata, pinipilit kontrolin ang sariling emosyon. "Ma'am, baka kailangan na po talaga nating bumalik," pagpupumilit ni Clarice. Ngunit sa halip na tumayo, dahan-dahan siyang tumingin muli kay Mateo. At sa mga mata ng batang iyon, nakita niyang hindi lamang ang pagkakahawig, kundi ang mismong presensya ng anak niyang matagal na niyang iniiyakan. "Daniel," bulong niya. Halos hindi niya namalayang lumabas sa kanyang bibig. Nag-angat ng tingin si Mateo, nagtatakang nakatitig sa kanya. "Ano po yon, ma'am?" Napahawak si Isabela sa kanyang dibdib, parang nauupos na kandila.
Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba at takot. Wala, iho. Mabilis niyang sagot, pinipilit ngumiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, alam niyang may kakaibang katotohanang unti-unting bumubukas sa kanyang harapan. Isang katotohanang maaaring magbago ng lahat ng alam niya tungkol sa nakaraan. At sa oras na iyon, malinaw sa kanya na ang batang ito ay hindi basta-bastang palaboy lamang. May koneksyon ito sa sugat na matagal na niyang pinipilit kalimutan. At iyon ang bagay na lalo pang magpupumilit na lumabas sa mga susunod na araw. Nagmistulang mabagal ang oras sa loob ng maliit na karinderya. Habang nakaupo si Isabela, pinagmamasdan niya si Mateo na tila walang ibang iniintindi kundi ang pagkain sa kanyang harapan. Sa bawat kagat nito ng kanin at adobo, lalo lamang tumitindi ang kaba at kalituhan sa dibdib ni Isabela. Parang may bumubulong sa kanya na may mas malalim pang katotohanan sa batang ito at hindi niya iyon basta-basta pupwedeng baliwalain. "Ma'am, muli na namang bulong ni Clarice. Baka dapat na po tayong bumalik sa sasakyan. Baka mapansin ng mga tao ang itsura nyo." Ngunit imbes na sumunod, tumikhim si Isabela at inilapit ang sarili kay Mateo. "Iho, tapusin mo muna ang pagkain mo. Pagkatapos nito, may gusto akong ipanukala sa'yo." Napatingin si Mateo, halatang nabigla. "Ano po yun?" "Samahan mo muna ako. Gusto kong bigyan ka ng mas maraming pagkain at may mga bagay na gusto pa akong malaman tungkol sa'yo," sagot niya. Maingat ang tono ng boses na parang ina na nag-aalaga. Naggibit balikat ang bata, tila walang tiwala. "Sanay na po ako sa kalsada, ma'am. Hindi ako basta-basta sumasama. Baka lokohin niyo lang ako." Naramdaman ni Isabela ang paghapdi ng dibdib niya sa narinig. Ang batang ito, bata pa lang, ay natutong magduda at mag-ingat na para bang wala nang mabait na tao sa paligid niya. "Hindi ako ganun, Mateo," mariin niyang sabi. "Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kitang tulungan. Halika na kahit isang hapon lang." Ang pag-atubili ng bata, hindi agad sumagot si Mateo. Patuloy itong sumubo ng pagkain, ngunit makikitang napapaisip ito. "Ma'am, baka pagalitan niyo rin ako pagkatapos. Madalas kasi pag may nag-aalok sa akin ng tulong, pag nagsawa sila, iiwan din nila ako." Umiling si Isabela, pinipigilang umiyak. "Hindi ako ganon. Hindi ako kagaya ng mga taong iyon. Iho, kung patayag ka lang, gusto kong makilala ka pa." Lumapit si Clarice at maingat na inakbayan ng bata. "Mateo, alam mo ba kung sino ang kasama mo ngayon? Siya si Ma'am Isabela Ramirez. Marami siyang natutulungan. Kung may taong hindi ka iiwan, siya yon." Napatingin ang bata kay Isabela at sa unang pagkakataon, ngumiti ito ng medyo maluwag. "Sige po, pero isang hapon lang ha. Bukas, babalik pa rin ako sa palengke." Napangiti si Isabela kahit nanginginig ang kamay niya. "Oo, isang hapon lang," sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang hindi na siya hihinto. Ang pag-alis sa karinderya, tumayo sila mula sa mesa. Habang papalabas, ramdam ni Isabela ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang ilan ay nagtataka kung bakit isang milyonarya ay basta-basta na lamang sumasama sa isang batang palaboy. Ngunit hindi niya iyon iniinda. Ang mas mahalaga ay ang nararamdaman niyang koneksyon kay Mateo. Pagdating sa sasakyan, binuksan ni Tonyo ang pinto. "Ma'am, siya po ba ang bata?" tanong niya, may bahid ng pagtataka. "Oo, Tonyo. Sumama siya sa atin," sagot ni Isabela. "Dalhin mo kami sa isang malapit na fast food. Gusto kong pakainin pa siya ng marami." Umupo si Mateo sa tabi niya, halatang kinakabahan sa loob ng mamahaling sasakyan. Hinahaplos-haplos nito ang upuan na para bang ngayon lang nakaupo sa ganoong kalambot na bagay. "Ma'am, ang ganda ng kotse niyo, para akong nasa ibang mundo," mahina nitong sabi. Napangiti si Isabela. "Kung anong mayroon ako, Mateo, gusto kong maranasan mo rin." Ang pagbabahagi ng kwento. Habang bumibiyahe, sinimulan ni Isabela ang pagtatanong. "Mateo, paano ka nakarating sa lansangan? May naalala ka bang bahay o taong tumulong sa iyo dati?" Nag-isip ang bata. "Hindi ko na po maalala. Ang alam ko lang, may isang matandang lalaki na minsan akong kinupkop. Pero bigla na lang siyang nawala. Simula noon, ako na lang mag-isa." Nalaglag ang puso ni Isabela sa kanyang narinig.
Para bang lalo lamang itong nagpatibay ng kanyang hinala na may misteryo sa pagkatao ng batang ito. Mateo, gusto mo bang makaranas ng mas maayos na buhay? Hindi ba't gusto mo ring mag-aral at magkaroon ng tunay na tahanan? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Napangiti ang bata, ngunit mapait. Siyempre po ma'am, pero para sa mga katulad ko, pangarap lang yon. Sa kalsada ako lumaki. Doon na rin siguro ako tatanda. Hindi totoo yan. Mabilis na sagot ni Isabela. Hindi lahat ng pangarap ay nananatiling pangarap lang. Minsan, may darating na pagkakataon. Mateo, baka ito na yon, ang desisyon. Pagdating nila sa fast food, muli nilang pinakain si Mateo. Bumili siya ng mas maraming pagkain para may maiuwi ang bata mamaya. Habang nakaupo silang tatlo, hindi na mapakali si Isabela. Clarice, bulong niya, hindi ko siya pwedeng basta iwan. May kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may bahagi ng nakaraan ko sa mga mata niya. Alam ni Clarice ang ibig niyang tukuyin. Ma'am, kung ganun po ang pakiramdam niyo, sundin niyo ang puso niyo. Pero maging maingat kayo. Pagkatapos kumain, hinarap muli ni Isabela ang bata. Mateo, gusto kong sumama ka sa akin ngayon. Hindi para baguhin ang buhay mo agad, kundi para makita mo lang na may ibang mundo bukod sa lansangan. Hindi kita pipilitin. Pero sana pumayag ka. Matagal na tumahimik ang bata. Nakatingin lang ito sa mesa para bang may pinagninilayan. Sa huli, tumango siya. Sige po, pero wag niyo akong iiwan ma'am. Ayokong maranasan ulit ang iniwan. Doon, naramdaman ni Isabela ang hindi maipaliwanag na bigat at pananabik. Mahigpit niyang pinisil ang kamay ng bata. Hindi kita iiwan, Mateo. At sa simpleng biglaang desisyon na iyon, nagsimula ang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng isang milyonarya at ng isang batang palaboy. Isang ugnayang magbubunyag ng katotohanan na hindi niya kailanman inasahan. Hindi na mapakali si Isabela pag-uwi nila mula sa bayan. Habang nasa loob ng kanyang malawak na silid sa mansyon, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Mateo, ang ngiti, ang mata, pati ang paraan ng pagkilos nito. Para bang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng iisang bagay. Hindi siya basta batang palaboy lang. Nakaharap siya sa malaking salamin, ngunit ang nakikita niya ay hindi ang sarili, kundi ang anino ng kanyang anak na matagal na niyang inilibing sa alaala. Hawak-hawak niya ang isang maliit na laruang kotse na naiwan mula kay Daniel. Mahigpit ang pagkakayakap niya rito at mahina niyang bulong, "Anak, kung ikaw si Mateo, bakit ka nandito at bakit itinago sa akin ang katotohanan?" Ang unang hakbang ng pag-imbestiga. Kinabukasan, pinatawag niya si Clarice sa opisina. "Clarice, kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Mateo." Utos niya habang nakasandal sa swivel chair. "Paano po natin sisimulan, ma'am?" Tanong ng sekretarya. "Kausapin mo ang bata. Alamin mo kung saan siya natutulog, kung sino ang mga nakakasama niya. Kahit maliit na detalye gusto kong makuha." Agad na sumunod si Clarice. Muling bumalik ito sa bayan kung saan nakita nila si Mateo at doon niya tinanong ang ilang tindera sa palengke. "Ay oo, si Mateo," sagot ng isang nagtitinda ng gulay. "Mula pagtabata, dito na yan. Wala kaming nakitang magulang. May isang natandang lalaki na parang kumupkop sa kanya dati pero biglang nawala. Simula noon, siya na lang mag-isa." Iyon ang unang piraso ng palaisipan. Ang pag-uusap kay Mateo. Ilang araw ang lumipas at muling dinalaw ni Isabela si Mateo. Dinala niya ito sa isang parking malapit sa kanilang lugar. Habang kumakain sila ng ice cream sa isang bench, nagtanong siya, "Mateo, gusto kong malaman ang totoo. Saan ka natutulog? May mga kaibigan ka ba sa lansangan?" Napakamot ng ulo ang bata. "Ma'am, sa gilid lang po ng palengke. Doon po sa may lumang gusali na halos sira na. Sa karton po ako natutulog." Minsan may mga kaibigan akong kapwa palaboy, pero madalas wala kasi palaging naghahanap buhay. Napabuntong hininga si Isabela. Hindi niyang kayang isipin kung paanong isang batang kasing edad ni Daniel ay natutulog sa malamig at maruming karton. "Wala ka bang kahit kaunting alaala ng pamilya mo?" Muli niyang tanong. Umiling si Mateo. "Wala po, ang tanda ko lang, may isang matandang lalaki na minsan ay nag-aalaga sa akin.
Sabi niya, aksidente raw akong napunta sa kanya. Pero bago pa ako lumaki, bigla siyang nawala. Simula noon, wala na. Parang tinamaan ng sibat si Isabela. Aksidente raw? Ano ang ibig sabihin nun? Ang lihim na luha ni Isabela, pag-uwi nila, dumiretso si Isabela sa kanyang silid. Doon, muling bumigay ang kanyang damdamin. Umupo siya sa kama at humikbi ng hindi mapigilan. Kung siya nga si Daniel, paano siya nakaligtas? Bakit hindi man lang ako sinabihan? Sino ang may kasalanan? Habang umiiyak, dumating si Clarice at tahimik na umupo sa tabi niya. Ma'am, hindi niyo kasalanan kung ano man ang nangyari nun. Pero kung gusto niyo talagang malaman, kailangan nating mag-imbestiga ng mas malalim. Huwag tayong titigil hanggang hindi lumalabas ang katotohanan. Pinahid ni Isabela ang luha at tumango. Oo, Clarice, hindi ako titigil. Hindi ko nahahayaang mawalan ako ulit ng anak. Ang pagsisiyasat sa katauhan ni Mateo. Kinabukasan, sinimulan ni Isabela ang mas sistematikong pag-imbestiga. Kumuha siya ng mga tauhan mula sa kanyang kumpanya na sanay sa ganitong klasing gawain. Pinapunta niya sila sa palengke upang alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Mateo. Hanapin ninyo kung may mga record ng batang ito sa barangay, ospital, kahit saan. Gusto kong makuha ang buong kasaysayan niya, mariing utos ni Isabela. Bakalipas ang ilang araw, bumalik ang mga tauhan, dala ang ulat. Ma'am, wala pong birth certificate sa pangalang Mateo na tumutugma sa edad niya. Walang tala sa ospital, walang record sa barangay. Parang wala siyang pinagmulan. Napahawak si Isabela sa kanyang sentido. Ibig sabihin, sadyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan? Tumango ang isa sa tauhan. Posible po, ma'am. Kung may totoong pamilya siya, siguradong may record. Pero kung wala, baka sinadya itong burahin. Ang paninindigan ni Isabela. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, mas tumibay ang paninindigan ni Isabela. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakukuha ang buong katotohanan. Sa isip niya, kung si Mateo nga ang kanyang anak, wala nang makakahadlang pa para muling mabuo ang pamilya nila. Ngunit isang tanong, ang patuloy na kumakain sa kanyang isipan. Sino ang taong may kakayahang itago ang bata sa loob ng 5 taon? At bakit kailangan nilang gawin iyon? Habang nakaupo siya sa kanyang opisina isang gabi, nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman niya ang bigat ng mga darating na araw. Alam niyang mas malalalim pang sikreto ang kanyang matutuklasan. At ang bawat hakbang ay maaaring magbago ng lahat ng alam niya sa kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan, muli niyang hinawakan ang lumang larawan ni Daniel. Mahina siyang nagsalita. Anak, kung ikaw si Mateo, ipangako ko, hahanapin ko ang katotohanan at hindi na kita pakakawalan kailanman. At doon nagsimula ang mas seryoso at mapanganib na paglalakbay ni Isabela. Ang paghahanap sa buong katotohanan sa likod ng batang palaboy na maaaring siya ring anak na matagal nang nawala sa kanyang piling. Madaling araw pa lamang ay gising na si Isabela. Hindi siya makatulog buong gabi sa kaiisip tungkol kay Mateo. Ang pagkakahawig nito kay Daniel ay hindi na niya maitatanggi. Ngunit hindi sapat ang kutob at pagmamasid lamang. Kailangan niya ng matibay na patunay. At sa isip niya, iisa lang ang paraan para makuha iyon, ang DNA test. Tumayo siya mula sa kama at nagtungo sa kanyang study room. Nataupo siya sa harap ng mesa at marahang hinaplos ang larawan ng kanyang anak na si Daniel. Anak, kung totoo nga ang ikaw si Mateo, ayokong mabuhay na puro pagdududa. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang desisyon pinasundo ni Isabela si Mateo ng araw na iyon. Maingat ang kanyang kilos. Ayaw niyang mahalata ng bata ang tunay na plano niya. Sa tingin ni Mateo, isa lamang itong ordinaryong check-up. Mateo, gusto kitang dalhin sa doktor para magpa-check-up. Para lang masigurado kung malusog ka at walang sakit. Sabi ni Isabela habang nakaupo sila sa hardin ng mansyon. Medyo nag-alinlangan si Mateo. Doktor po, hindi pa ako nakakapunta sa ospital kahit kailan. Pero kung libre po, sige po. Napangiti si Isabela. Kahit ang puso niya'y kabado. Oo, libre lahat. Ako ang bahala sa'yo. Agad niyang inutusan si Clarice na ihanda ang lahat. Clarice,
siguraduhin mong may kasama akong espesyalistang kilala natin. Ayokong kumalapi po at huwag mong sasabihin kay Mateo ang tungkol sa DNA test. Sabihin na lang nating bahagi iyon ng medical exam. Tumango si Clarice. Opo ma'am, ako na po ang bahala. Sa ospital kinabukasan, dinala nila si Mateo sa isang pribadong ospital sa Maynila. Habang papasok, halatang kabado ang bata. Nakatingin siya sa malalaking puting pader at sa mga taong nakauniforme na abala sa kanya-kanyang gawain. Ma'am, para po bang hindi ako bagay dito? Mahina nitong bulong. Hinawakan ni Isabela ang kanyang balikat. Walang hindi bagay dito, Mateo. Lahat ng tao karapat-dapat magkaroon ng magandang buhay. Isang doktor na matagal nang kakilala ni Isabela ang sumalubong sa kanila. Ma'am Isabela, kami na po ang bahala. Sigurado po ba kayong confidential ito? Dok, wala dapat makaalam, lalo na ang bata. Sa inyo ko lang ipagkakatiwala ito. Maiintindihan po, sagot ng doktor. Habang kinukuhanan ng dugo si Mateo, nakatingin lamang si Isabela. Pilit niyang pinapanatiling matatag ang sarili, ngunit sa loob-loob niya, parang sasabog ang dibdib niya sa kaba. Ma'am, bakit kailangan pang kunan ng dugo? Hindi po ba check-up lang ito? Tanong ng bata. Napilitang ngumiti si Isabela. Oo, bahagi iyon ng check-up. Huwag kang mag-alala, mabilis lang yan. Ang pagbabalik ng alaala habang hinihintay matapos ang procedure. Napadpad ang isip ni Isabela sa nakaraan. Naalala niya ang huling beses na hawak niya si Daniel bago ang sunog. Iyong yakap na puno ng init at pagmamahal. Ma, promise mo ha, hindi mo ako iiwan kahit saan. Sabi ni Daniel noon habang nakahiga sa kanyang kandugan. At siya, buong pagmamahal na sumagot, hindi kita iiwan, anak, kahit kailan. Ngunit heto siya ngayon, 5 taon ang lumipas. Naghahanap ng kasagutan kung buhay pa nga ba ang anak na matagal nang nawala. Ang matinding pag-aantay. Matapos makuha ang dugo, ibinigay ng doktor ang assurance na gagawin nila ang pagsusuri ng palihim. Ma'am, magbibigay kami ng resulta sa loob ng 2 linggo. Confidential po ito. Tumango si Isabela, ngunit hindi mapakali. 2 linggo, 2 linggo ng matinding paghihintay at pagdududa. Pag-uwi nila, naging tahimik si Isabela. Pinagmamasdan lang niya si Mateo na nangahilig sa upuan ng sasakyan. Parang isang ordinaryong bata na napagod sa mahabang araw. Kung totoo ka ngang anak ko, bulong niya, paano mo nalampasan ang lahat ng iyon? At sino ang nagpalayo sa atin? Ang mga tanong ng tauhan, dumating ang gabi at nakaupo si Isabela sa veranda ng mansyon. Hawak ang isang baso ng alak. Nilapitan siya ni Clarice. Ma'am, hindi po kayo mapakali. Naiintindihan ko kayo. Pero paano kung lumabas na hindi siya ang anak ninyo? Nagtagal ang katahimikan bago siya sumagot. Clarice, kahit ano pa ang lumabas, hindi ko na siya kayang iwan. Bata pa lang siya, dumaan na siya sa hirap na hindi dapat dinaranas ng kahit sino. Pero kung siya nga si Daniel, hindi ko alam kung matutuwa ako o mas lalo akong masasaktan. Bakit po? Tanong ni Clarice. Dahil ibig sabihin nun, may taong nagsinungaling, may taong itinago sa akin ang anak ko, at baka ang taong iyon malapit sa akin. Bumigat ang hangin sa kanilang paligid. Alam nilang hindi iyon simpleng usapin. Ang paglalakbay ng damdamin, lumipas ang mga araw, at bawat sandaling kasama niya si Mateo, lalo lamang siyang nalilito. Sa tuwing nakikita niyang tumatawa ang bata, bumabalik ang alaala ng batang matagal na niyang inilibing sa puso. Ma'am, tingnan niyo po, natuto na akong magbilang hanggang 10. Masayang sigaw ni Mateo isang gabi habang naglalaro sila sa sala. Talaga? Sige nga, patingin. Masaya niyang tugon, pilit na tinatago ang luha. At nang marinig niyang isa-isahin ng bata ang mga numero, hindi niya mapigilan ang mapangiti at mapaluha ng sabay. Si Daniel din, ganyan ang boses kapag nagbibilang noon. Ngunit hindi pa rin niya maalis ang agam-agam. Hindi sapat ang pagmamasid, hindi sapat ang alaala. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Ang panata bago matulog, tumayo siya sa harap ng altar sa kanyang silid. Doon, nanalangin siya ng taimtim. Diyos ko, kung siya nga ang anak ko, gabayan mo ako.
bigyan mo ako ng lakas para harapin ang katotohanan. At kung hindi man siya si Daniel, bigyan mo ako ng lakas para mahalin pa rin siya na parang sarili kong anak. At sa gabing iyon, nakatulog siya na may luha sa mga mata. Hawak-hawak ang larawan ng kanyang anak at ang pag-asang sa lalong madaling panahon lalabas ang katotohanan. Ang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Mabigat ang bawat araw na lumilipas para kay Isabela. Sa loob ng 2 linggong paghihintay sa resulta ng DNA test, pakiramdam niya ay mas lalo lamang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi siya makatulog ng maayos. At sa bawat sandaling nakikita niya si Mateo, parang lalo pang lumalalim ang kanyang kaba at pagdududa. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, dumating ang tawag mula sa ospital. Ma'am Isabela, handa na po ang resulta. Maaari niyo na po itong kunin. Halos mabitawan niya ang hawak na ballpen. Salamat, Doc. Pupunta ako ngayon. Kaagad niyang pinatawag si Clarice. Samahan mo ako. Hindi ko kaya mag-isa sa oras na ito. Ang pagharap sa katotohanan habang bumibiyahe, hindi mapakali si Isabela. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, hindi alintana ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ay papalapit siya sa isang malaking pagsabog ng katotohanan. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng doktor. May hawak itong sobre na puti, makapal at selyado. Ma'am, ito po ang resulta. Confidential ito at kayo lang ang makakaalam. Kinuha ni Isabela ang sobre. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pinipilas ang selyo. Sa pagbukas niya ng papel, agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ma'am, tanong ni Clarice, nanginig ang boses. Ngunit hindi na kailangang magsalita si Isabela. Tumulo ang luha niya at napaupo siya sa upuan. Positibo, siya nga. Si Mateo, anak ko siya. Anak ko si Daniel. Ang pagsabog ng damdamin, niyakap siya ni Clarice ng maigpit. Ma'am, ibig sabihin buhay siya? Hindi pala siya namatay noon. Buhay siya, Clarice. Halos pasigaw na sabi ni Isabela, nanginginig ang buong katawan. 5 taon kong iniyakan ang anak ko at ngayon heto siya. Nasa piling ko ulit. Ngunit kasabay ng saya ay dumating din ang isang matinding tanong na parang sumpa. Aano nangyari ito? Sino ang may pakana para pagtakpan ang katotohanan? Habang nasa ospital pa lamang sila, hindi na makapigil si Isabela. Dok, paano posible ito? Sinabi ng mga awtoridad noon na patay na siya, nasunog daw. Paano siya nakaligtas? Umiling ang doktor. Hindi ko po masasagot yan, ma'am. Ang sigurado lang, ang DNA test ay hindi nagsisinungaling. Ang bata ay tunay ninyong anak. Ang mga lihim na kailangang tuklasin, pagbalik sa mansyon, hindi mapakali si Isabela. Tahimik niyang pinagmasdan si Mateo habang natutulog sa maliit na sofa. Mapayapa ang mukha ng bata, para bang walang anumang bigat na pasan. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagyong tanong ang hindi niya mapigilang isipin. Kung buhay nga siya? Sino ang may kagagawan ng pagsisinungaling? Clarice, wika niya sa sekretarya, kailangan nating alamin ang lahat. Hindi ako titigil hanggang hindi ko natutuklasan kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Ma'am, iniisip ko rin, paano kaya nangyari ang sunog? At bakit walang bangkay na nakita? Baka may taong sadyang nagtago sa kanya, sagot ni Clarice, puno ng pagtataka. Tumango si Isabela. Hindi ito basta aksidente. May tao sa likod nito. At oras na malaman ko kung sino, hindi ko sila mapapatawad. Ang bigat ng katotohanan. Kinagabihan, nagising si Mateo at nakita si Isabela na nakaupo pa rin sa gilid ng sofa. Ma'am, bakit po hindi pa kayo natutulog? Inosenteng tanong ng bata. Ngumiti siya, pinipilit itago ang luha. Wala, Mateo. Gusto ko lang bantayan ka. Bakit hindi naman po ako mawawala? Napasinghap si Isabela at napayakap sa kanya. Hindi na, Mateo. Hindi na kita hahayaan mawala ulit. Hindi naintindihan ng bata ang lalim ng kanyang sinabi, ngunit ngumiti ito at muling pumikit. Sa yakap na iyon, ramdam ni Isabela ang init na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, alam niyang hindi pa tapos ang laban. May mga taong kailangang managot.
may mga lihim na kailangang lumabas. Ang panata pagbalik niya sa kanyang silid, muling kinuha ni Isabela ang lumang larawan ni Daniel na naka-frame sa tabi ng kanyang kama. Pinagmasdan niya itong mabuti bago ibinaba. Anak, ikaw nga si Mateo. Buhay ka. Pero anak, may mga taong umagaw ng 5 taon sa ating dalawa. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung sino sila. At ipapangako ko, anak, na ibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala. Humiga siya ngunit hindi pa rin makatulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, sino ang nagsinungaling? At bakit kailangan nilang iparamdam sa akin na namatay ka, gayong buhay ka pala? Sa gabing iyon, tuluyan nang nabago ang buhay ni Isabela. Hindi na siya ang babaeng nalulunod lamang sa kalungkutan at pag-asa. Siya na ngayon ang inang handang lumaban para sa katotohanan at handang ipaglaban ang anak na matagal niyang pinaniniwalaang wala na. At sa simula ng bagong kabanata, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang pagkakatuklas na buhay ang kanyang anak ay hindi pagtatapos, kundi simula ng mas malalim na laban na kailangang harapin. Mabigat ang katahimikan sa mansyon kinabukasan. Si Isabela ay nakaupo sa kanyang opisina. Hawak ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Mateo at si Daniel ay iisa. Sa unang pagkakataong matapos ang 5 taon, nagkaroon siya ng malinaw na pag-asa. Ngunit kasabay nito, ang kanyang isipan ay puno ng katanungan. Sino ang may kagagawa ng lahat ng ito? Bakit siya pinaniniwala na patay na ang kanyang anak? Hindi nagtagal, dumating si Clarice, dalam ilang papeles na galing sa kanyang mga tauhan na nag-imbestiga. Ma'am, may nakuha po kaming impormasyon tungkol sa sunog 5 taon na ang nakararaan. Kinuha ni Isabela ang folder at binasa ang ulat. Habang tumatagal ang kanyang pagbabasa, unti-unting namumuo ang galit sa kanyang mga mata. Hindi aksidente ang sunog na iyon. Mahina niyang sabi, halos pabulong ngunit puno ng bigat. May taong may pakana. Ang pagkakadawit ni Victor, ilang pangalan ang lumitaw sa imbestigasyon. Ngunit isa ang mas tumatak sa kanyang isipan. Si Victor, ang kanyang dating asawa. Ayon sa ulat, bago pa man ang sunog, may nakita raw ang mga tauhan ng barangay na si Victor ay madalas makitang may kausap na taong hindi taga roon. At matapos ang insidente, bigla itong naglaho at lumabas lamang muli matapos ang libing ng bata. Ma'am, may nagsabi rin po na nakita raw si Victor na may kasamang bata matapos ang sunog. Hindi nila masabi kung sino, pero malakas ang kutob nila na iyon ay si Daniel. Dagdag ni Clarice, halos manginig ang kamay ni Isabela sa narinig. Ibig sabihin, itinago niya ang anak ko? At pinaasa akong patay na ito? Tumango si Clarice bagamat mabigat din ang damdamin. Posible po, at kung totoo ito, matindi ang dahilan niya kung bakit niya ginawa iyon. Ang lihim na motibo. Sa isip ni Isabela, nagsimula siyang magsalansan ng mga alaala. Naalala niya ang mga panahong madalas silang mag-away ni Victor tungkol sa negosyo. Madalas nitong sabihin, lahat ng mayroon ka, ako rin ang may ambag. Karapatan kong makuha ang bahagi ko. Ngunit mas malinaw na ngayon, ang motibo ni Victor ay hindi lamang pera, kundi paghihiganti. Clarice, hindi pera lang ang dahilan niya. Gusto niyang wasakin ako. Alam niyang kapag nawala si Daniel, mawawala rin ang lahat ng lakas ko, ani Isabela, puno ng hinanakit. Ang galit at pagdududa. Nais ni Isabela na agad harapin si Victor. Ngunit pinigilan siya ni Clarice. Ma'am, hindi pa tayo sigurado sa lahat ng detalye. Kung lalapit kayo sa kanya ngayon, baka may gawin siyang masama. Mas mabuti po sigurong palihim muna tayong mag-ipon ng ebidensya. Napapikit si Isabela at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ang maghintay. Pero tama ka, Clarice, kailangan kong maging matalino. Ang pagharap sa bata kinagabihan. Habang nakahiga si Mateo sa kama na inihanda para sa kanya, lumapit si Isabela. Tahimik siyang umupo sa gilid at pinadmasdan ang anak. Hindi niya mapigilang hagurin ang buhok nito, para bang sinusubukang punan ang lahat ng taon na nawala. Ma'am, bakit po kayo umiiyak?
Tanong ng bata nang mapansin siyang may luha. Pinilit niyang ngumiti. Wala anak, masaya lang ako kasi nakilala kita. Ngumiti rin si Mateo. Ako rin po, matagal na akong mag-isa. Ngayon, parang may pamilya na ako. Napayakap si Isabela ng mahigpit at sa yakap na iyon, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi na siya pwedeng muling mawala sa akin. Bulong niya sa sarili. Ang bagong paninindigan kinabukasan, muling tinawag ni Isabela ang kanyang mga tauhan. Gusto kong tutukan ninyo si Victor. Alamin ninyo kung sino ang mga taong nakasama niya noon. Kung anong mga lihim pa ang kanyang itinatago. Huwag kayong titigil hanggang hindi ninyong nakikita ang buong larawan. Ma'am, hindi po ba delikado ito? Kung totoo ngang siya ang may kagagawan, siguradong gagawa siya ng paraan para takpan ng lahat, wika ng isa sa kanyang tauhan. Alam ko, sagot ni Isabela, malamig, ngunit matatag. Ngunit handa akong sumugal. Ang anak ko ang nakataya rito. At kung siya nga ang may kasalanan, kailangan niyang managot. Sa kanyang puso, nanunumbalik ang isang matagal nang nawala. Ang pagiging ina na handang lumaban para sa kanyang anak. Ngunit kasabay nito, muling sumiklab ang galit at determinasyon. Hindi lamang niya gustong mabawi si Mateo, gusto rin niyang maipaghiganti ang 5 taong ipinagkait sa kanilang mag-ina. Sa puntong iyon, malinaw sa kanya na ang susunod na hakbang ay hindi na basta paghahanap ng sagot, kundi pagbubunyag ng isang lihim na matanal nang tinatago. Isang lihim na maaaring ikayanig ng kanilang mundo kapag tuluyang nailantad. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mabunyag ang resulta ng DNA test, nagdesisyon si Isabela na opisyal nang dalhin si Mateo sa kanyang mansyon. Hindi na niya kayang ipagpaliban pa ang oras na dapat ay matagal na nilang pinagsamahan bilang mag-ina. Nang dumating sila, napansin ni Mateo ang malawak na hardin, ang malalaking chandelier na nakasabit sa kisame, at ang mga kasambahay na nakauniporme. Halata sa kanyang mukha ang pagkailang. Ma'am, Isabela, dito na po ba ako titira? Mahina niyang tanong habang nakayuko. Hawak-hawak pa rin ang maliit niyang supot na naglalaman ng ilang lumang laruan at damit na halos butas-butas na. Mumiti si Isabela. Niluhod ang sarili upang pantayan ang taas ng bata. Oo anak, dito na. At mula ngayon, hindi ka na muling matutulog sa karton. May sarili kang silid, may sarili kang kama. At higit sa lahat, may tahanan ka na. Ang pag-uurong sulong ni Mateo. Sa unang gabi, mahirap para kay Mateo ang makibagay. Kahit imihanda na para sa kanya ang isang silid na may kumpletong laruan, malambot na fama at makukulay na kurtina, pinili pa rin niyang matulog sa sahig gamit ang lumang kumot na dala niya. Mateo, bakit ka na riyan? May kama ka? Tanong ni Isabela na napansin siya. Hindi po ako sanay sa malambot na kama. Baka po mahulog ako. Mas okay po sa sahig. Sagot ng bata, mahinhinang tinig. Natulala si Isabela at napaluha. Naalala niya ang mga gabing natutulog siya sa papag noong siya'y bata pa. Ngunit ibang-iba ang sitwasyon ng anak niya. Isang bata na dapat ay nasa piling niya pero ilang taon ding napilitang makibaka mag-isa sa kalsada. Anak, hindi kita pipilitin ngayon. Pero sana balang araw matutunan mong yakapin ang ginhawang nararapat para sa'yo. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang unang hapunan kinabukasan, ipinatawag ni Isabela ang lahat ng kasambahay para maghanda ng hapunan. Nais niyang ipadama kay Mateo na bahagi na ito ng pamilya sa mansyon. Nang ilabas ang mga putahe, roast chicken, sinigang at iba't ibang prutas, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng bata. Ang dami pong pagkain, para lang po sa akin, mumiti si Isabela. Hindi lang para sa iyo, para sa ating lahat. Ngunit gusto kong maranasan mong hindi na kailanman magutom. Sa hapagkainan, pinagmamasdan siya ng mga kasambahay. Ang ilan sa kanila'y natutuwa, ang iba na may nagtataka. Hindi kasi sanay na nakikita ang kanilang amo na ganito kalambing at malapit sa isang bata. Mateo, gusto mo ba ng dagdag na sabaw? Tanong ni Clarice na parang tita na rin ang turing sa bata.
Opo, salamat po, masayang sagot ni Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, napuno ng tawanan at kasiyahan ang mansyon ni Isabela. Ang mga alaala na bumabalik. Ngunit kahit masaya ang mga sandali, hindi maiwasan ni Isabela na bumalik ang alaala ng mga taon na nawala. Tuwing nakikita niya si Mateo na kumakain, natutulog o naglalaro, naaalala niya ang batang si Daniel na hindi niya nakasama sa lahat ng mahahalagang yugto ng buhay nito. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang anak na natutulog, pabulong niyang sinabi, "Kung alam ko lang, hahanapin kita kahit saan, anak. Pero ngayong nandito ka na, hindi na kita pababayaan ulit." Napahawak siya sa kamay ng bata at napaluha. Ngunit kahit puno ng sakit ang kanyang puso, naroon na rin ang pag-asa. Pag-asa na maaari pa nilang buuin ang relasyon bilang mag-ina. Ang pagbubuo ng ugnayan. Sa mga sumunod na linggo, sinikap ni Isabela na iparamdam kay Mateo na may tahanan na ito. Tinuruan niya itong magbasa gamit ang mga librong inilagay niya sa silid. Kasabay nilang pinanood ang mga lumang pelikulang pambata tuwing gabi. At minsan ay naglalaro sila ng basketball sa malawak na hardin. "Ma'am, Mama, ang saya po pala nito," sabi ni Mateo isang hapon habang nagpapalipad sila ng saranggola. Napahinto si Isabela. "Mama," matagal na niyang hindi naririnig ang tawag na iyon. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon dahil sa lungkot kundi dahil sa sobrang tuwa. "Mama na lang ang itawag mo sa akin, anak. Dahil yun talaga ang nararapat," tugon niya habang yakap si Mateo. Ngunit alam ni Isabela na hindi magiging madali ang lahat. Hindi agad mawawala ang sugat ng nakaraan. May takot pa rin sa mga mata ni Mateo sa tuwing naaalala nito ang kalsada, ang gutom at ang pan-iisa. At para sa kanya, tungkulin niya bilang ina na tulungan ang bata na malampasan iyon. Ang panibagong simula. Habang papalapit ang isang bagong araw, malinaw na kay Isabela ang kanyang paninindigan. Hindi lamang niya muling natagpuan ang kanyang anak, natagpuan din niya ang panibagong dahilan para mabuhay. Hindi man agad may babalik ang 5 taon na nawala. Sisiguraduhin niyang ang bawat darating na araw ay puno ng pagmamahal at proteksyon. At sa bawat hakbang, buo ang kanyang panata. Hindi na muling mawawala sa kanya si Mateo, ang anak na matagal niyang pinaniniwala ang patay, ngunit ngayoy muling nagbibigay buhay sa kanyang pusong matagal nang natigang ng kalungkutan. Sa unang buwan ng paninirahan ni Mateo sa mansyon, unti-unti na siyang nasasanay sa bagong buhay. Ngunit kasabay ng kasiyahan ay nagsimulang dumating ang mga hadlang, mga pagsubok na hindi lamang nagmula sa labas, kundi maging sa loob ng sariling mundo ni Isabela. Mga bulong ng lipunan, mabilis kumalat ang balita na muling nakita ang anak ni Isabela na dati iniulat na patay na. Sa simula, marami ang natuwa. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga mapanuring tanong mula sa lipunan. Kung buhay pala ang anak niya, bakit ngayon lang lumabas? Tanong ng isang kolumnista sa pahayagan. Hindi kaya palabas lang ito para lumambot ang imahe niya sa publiko? Dagdag ng isa. Sa mga social gatherings, naririnig mismo ni Isabela ang mga bulong sa likod niya. "Naku, baka ginagamit lang ng milyonarya ang batang iyon para sa kanyang foundation. Hindi kaya ampun lang at pinapalabas na anak niya?" Ang mga salitang ito ay parang mga sibat na tumatama sa kanyang likod. Ngunit sa halip na magalit, pinilit niyang magpakatatag. "Hindi ko kailangan ang validation nila," bulong niya sa sarili. "Ang mahalaga, kasama ko na ang anak ko." Pag-aalinlangan ng mga kasamahan sa negosyo. Sa loob naman ng kanyang kumpanya, nagsimula ring kumalat ang pagdududa. Sa isang board meeting, isa sa mga direktor ang nagsalita. "Ma'am Isabela, may mga balitang kumakalat tungkol sa bata. Marami ang nagsasabing hindi malinaw kung paano siya muling lumitaw. Baka makaapekto ito sa imahe ng kumpanya." Mariin ang tingin ni Isabela. "Kung may problema kayo sa imahe, umalis kayo dahil ang anak ko ay hindi issue ng negosyo. Siya ay pamilya ko at wala kayong karapatang pag-usapan siya na parang PR strategy lamang." Tahimik ang lahat. Ngunit alam niyang hindi doon natatapos ang mga pagdududa.
ang pagbabalik ni Victor. Habang patuloy ang laban niya sa lipunan at negosyo, isang mas mabigat na problema ang muling sumulpot. Ang pagbabalik ni Victor. Isang gabi, nagpakita ito sa harap ng mansyon, nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit halatang puno ng kapalaluan. Isabela, malamig nitong bati. Balita ko, buhay pala ang anak natin at nandito sa iyo. Nanigas ang katawan ni Isabela. Victor, anong ginagawa mo rito? Ngumisi si Victor. Gusto kong makita si Daniel. Mateo man ang tawag mo sa kanya ngayon. Karapatan kong makita siya. Ako ang ama niya. Hindi ka na bahagi ng buhay namin. Mariing sagot ni Isabela. 5 taon mo akong pinaniniwala na patay ang anak ko. 5 taon mong itinago ang katotohanan. Ano pa ang karapatan mong sinasabi? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Victor. Hindi mo naiintindihan, Isabela. Ginawa ko ang lahat para protektahan siya. Pero kung ipagkakait mo siya sa akin, maghahabla po. Sa korte na lang tayo magharap. Ang laban sa opinyon ng bata kinabukasan. Kinausap ni Isabela si Mateo. Anak, may darating na taang magpapakilala bilang tatay mo. Pero gusto kong malaman mo, kahit anong sabihin niya, ako ang nasa tabi mo. Ako ang hindi ka iiwan. Naguguluhan si Mateo. May tatay pa pala ako? Pero bakit hindi ko siya naaalala? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Napaluha si Isabela. Anak, may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Pero gusto kong malaman mo, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ako papayag na agawin ka ulit sa akin. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng ina. Mama, hindi ko alam ang totoo. Pero ang alam ko, masaya ako kapag kasama kita. Ayokong mawala ka. At doon, mas lalo pang tumibay ang paninindigan ni Isabela. Ang paghahanda sa laban. Alam ni Isabela na hindi na basta-basta mawawala si Victor. Lalo na't binanggit nito ang korte. Kaya't nagsimula siyang kumilos. Nag-hire siya ng pinakamahalas na abogado sa bansa at sinimulang tipunin ang lahat ng ebidensya ng kasamaan ni Victor. Ma'am, mahabang-habang laban ito, sabi ng kanyang abogado. Pero kung hawak natin ang ebidensya na itinago niya ang bata, malaki ang panalo natin. Tumango si Isabela. Hindi lang ito tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa anak ko. Hindi na siya muling mawawala sa akin. Habang pinagmamasdan niya si Mateo na masayang naglalaro sa hardin, ipinangako niya sa sarili, kahit sino pa ang humadlang, kahit gaano kahirap, hindi na ako magpapatalo. Hindi na ako magiging biktima. Ako ngayon ay isang ina na lalaban para sa anak ko. At sa kabila ng mga hadlang mula sa lipunan, kumpanya at mismong nakaraan niya, mas tumibay ang kanyang loob. Alam niyang ang laban na darating ay hindi magiging madali. Ngunit para kay Mateo, para kay Daniel, handa siyang harapin ang lahat ng unos. Pumutok sa mga balita ang pagbabalik ni Victor at ang kanyang pahayag na babawiin niya ang kustodiya ng bata. Sa mga pahayagan at telebisyon, naging headline ang kanilang pamilya. Milyonaryang si Isabela, haharap sa kustodiya laban sa dating asawa. Ang balitang ito ay nagdulot ng ingay hindi lamang sa negosyo ni Isabela, kundi maging sa personal niyang buhay. Ngunit sa halip na panghinaan, mas lalo lamang siyang tumatag. Ang pagkuha ng abogado. Agad siyang lumapit sa isa sa pinakamagaling na abogado sa bansa, si Attorney Morales, isang batikang kilala sa mga kasong pampamilya. Sa kanilang unang pagkikita, diretsahan itong nagsalita. Ma'am Isabela, mabigat ang laban na ito, pero kung tama ang hinala natin na itinago ni Victor ang bata at pinaniwala kang patay na siya, malakas ang laban natin. Kailangan lang natin ng matibay na ebidensya. Tumango si Isabela. Attorney, ibubuhos ko lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayang siya ang may sala. Handa ka bang ilabas pati mga personal mong sugat sa publiko? Dahil tiyak, kakalkalin nila lahat. Huminga ng malalim si Isabela. Kung iyon ang kailangan para sa anak ko, oo, wala akong itatago. Ang unang pagdinig. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Puno ng tao ang loob ng korte. Mga reporters, abogado at mga taong nagnanais makita ang banggaan ng dalawang kilalang personalidad. Nang pumasok si Isabela, suot ang simpleng itim na bestida
mahigpit ang hawak kay Mateo. Sa kabilang panig, nakaupo si Victor. Maayos ang itsura, ngunit may halatang kumpiyansa sa kanyang anyo. Your Honor, panimula ng abogado ni Victor, si Ginoo Victor ang tunay na ama ng bata. May karapatan siyang makasama at maalagaan ito. Matagal na siyang pinagkaitan ng pagkakataong maging ama. Agad namang tumugon si Attorney Morales. Your Honor, hindi po pinagkaitan si Ginoo Victor. Siya mismo ang nagplano ng kasinungalingan na naglayo sa bata sa kanyang ina. 5 taon niyang itinago ang katotohanan habang si Ma'am Isabela ay nabuhay sa maling akala na patay na ang kanyang anak. Ang tanong, anong klasing ama ang kayang gawin iyon? Nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Kita sa mukha ni Victor ang galit, ngunit pinilit nitong manatiling kalmado. Ang pagharap sa mga alaala. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig, muling bumalik kay Isabela ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang mga sandaling pinapagalitan siya ni Victor dahil mas inuuna niya ang negosyo. Hindi ka na naging ina. Isabela, laging negosyo ang nasa isip mo. Iyon ang mga salitang madalas marinig niya noon. Ngayon, malinaw na sa kanya na iyon ang ginamit na dahilan ni Victor para agawin at itago ang kanilang anak. Sa loob-loob niya, hindi niya mapapatawad ang ganoong kalupitan. Ang matibay na ebidensya makalipas ang ilang linggo, nagpresenta ng ebidensya ang panig ni Isabela. Iniharap nila ang ulat mula sa mamadating tauhan ni Victor na nagsasabing nakita nila itong may kasamang bata pagkatapos ng sunog. Ipinakita rin nila ang mga dokumentong nagpapatunay na walang opisyal na tala ng pagkamatay ni Daniel at tanging pahayag lamang ni Victor ang naging patayan noon. Your Honor, malinaw na si Victor mismo ang nagtago sa bata. Mariing pahayag ni Attorney Morales. At sa ginawa niya, hindi lamang niya pinabayaan ang isang bata, kundi pinahirapan pa ang isang inang walang ibang kasalanan kundi ang magmahal. Hindi nakasagot si Victor agad. Kita ang tensyon sa kanyang mukha. Ang hatol ng hukom. Sa huling araw ng pagdinig, lahat ay naghihintay ng desisyon. Tahimik ang korte nang magsalita ang hukom. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa lahat ng ebidensya, malinaw na si Ginoo Victor ay nagkasala sa pagtatago ng bata at sa pagpapakalat ng maling balita tungkol sa pagkamatay nito. Dahil dito, ibinibigay ang buong kustodiya kay Ma'am Isabela Ramirez. Ang ama ay inatanggalan ng karapatang magdesisyon para sa bata. Umiyak si Isabela habang mahigpit na niyakap si Mateo. Narinig mo ba, anak? Hindi ka na muling mawawala sa akin. Bulong niya habang tumutulo ang luha. Si Victor naman ay nanlumo, ngunit hindi na nakapagsalita pa. Lumabas ito ng korte ng tulala. Alam niyang tapos na ang laban niya. Ang bagong pag-asa. Sa pag-uwi nila mula sa korte, mas mahigpit ang yakap ni Isabela kay Mateo. Ramdam niya ang bigat na nabunot sa kanyang dibdib. Mama, ibig sabihin po ba, dito na talaga ako sa'yo? Inosenteng tanong ni Mateo. Ngumiti si Isabela kahit nangingilid ang luha. Oo anak, dito ka na at walang sinuman ang makakaagaw pa sa'yo. Habang papalapit sila sa kanilang mansyon, naramdaman ni Isabela na nagsisimula na silang muli. Hindi man mabubura ang sakit ng nakaraan. Malinaw na sa kanya na may bago silang paglalakbay bilang mag-ina. Isang paglalakbay na puno ng laban, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-ibig na hinding-hindi na muling mawawala. Matapos ang mahahabang buwan ng paglilitis at ang mabigat na laban sa korte, muling nanumbalik ang katahimikan sa buhay ni Isabela at Mateo. Sa pagkakataong ito, may malinaw ng direksyon ang kanilang tinatahak. Hindi na sila nagtatago sa anino ng nakaraan. Sa halip, unti-unti nilang tinatanggap ang bagong simula bilang mag-ina. Ang pag-aayos ng tahanan, unang hakbang ni Isabela, ang gawing tunay na tahanan ang matagal nang malamig na mansyon. Pinapinturahan niya ang mga dingding ng mas masisiglang kulay, pinabago ang disenyo ng silid ni Mateo, at nagpagawa ng maliit na silid-aralan sa loob ng bahay. Mama, akin po ba talaga lahat ito? Tanong ng bata habang hawak ang bagong mesa at mga libro.
Numiti si Isabela, sabay haplos sa ulo niya. Oo anak, lahat ito ay para sa iyo, pero higit pa sa mga bagay na ito, gusto kong maramdaman mo na ligtas ka na hindi ka na muling mag-iisa. Sa bawat pagbabagong nagaganap sa mansyon, ramdam ni Isabela na unti-unting bumabalik ang sigla sa loob ng kanyang puso. Ang init na matagal nang nawala. Ang balansing buhay. Ngunit hindi rin madali ang pagbabalik loob sa pagiging ina at CEO ng sabay. Madalas siyang tinatawagan ng board para sa mga meeting at business trips. Sa una, naguguluhan siya kung paano hahatiin ang oras. Mama, aalis ka na naman po ba bukas? Tanong ni Mateo, halatang nalulungkot. Saglit na napahinto si Isabela. Noon, palagi niyang inuuna ang negosyo. Ngunit ngayon malinaw sa kanya ang dapat na prioridad. Hindi anak, magpapadala na lang ako ng kinatawan. Sa ngayon, gusto kong ikaw muna ang kasama ko. Doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng balanse. Hindi kailangang iwan ang negosyo, ngunit hindi rin dapat isakripisyo ang pamilya. Ang pagpasok sa paaralan, makalipas ang ilang linggo, ipinasok niya si Mateo sa isang pribadong paaralan. Noong unang araw, halatang kinakabahan ng bata. Nakasuot ito ng bagong uniforme, ngunit tila hindi makagalaw ng maayos. Mama, baka po hindi ako matanggap ng mga kaklase. Galing po ako sa kalsada. Mahina nitong sabi. Lumuhod si Isabela sa kanyang harap at hinawakan ang mga kamay niya. Anak, ang nakaraan mo ang dahilan kung bakit mas malakas ka ngayon. Hindi kahinaan ang pinagdaanan mo, kundi lakas. Tandaan mo, kasama mo ako. Nang pumasok si Mateo, hindi nagtagal at nagsimula siyang magkaroon ng mga kaibigan. May ilan mang nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinamamalaki niyang sinasabi, oo, galing ako sa lansangan, pero ngayon may tahanan na ako. Ang pagpapalawak ng pamilya. Sa kabila ng pagiging abala, hindi nakalimutan ni Isabela ang pangako sa sarili. Ang hindi lang iligtas si Mateo, kundi ang mas marami pang bata. Muli niyang pilalakas ang kanyang foundation at sa pagkakataong ito, isinama niya si Mateo sa mga programa. Mama, gusto ko pong dalhin ang mga laruan ko sa mga bata sa foundation, sabi ni Mateo isang linggo. Nagulat si Isabela, ngunit natuwa. Sigurado ka ba? Bago lang ang mga laruan mo. Tumango ang bata. Mas masaya po ako kung makakapagpasaya ako ng iba. Nang dalhin nila ang mga laruan sa mga ulila, nakita ni Isabela kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanyang anak. Hindi lamang ito natututo ng mga bagong bagay, natututo rin itong magmahal at magbigay. Ang pagbabalik ng ngiti. Lumipas ang mga buwan at unti-unting natutunan ni Isabela ang mga simpleng kaligayahan na matagal na niyang nakalimutan. Ang sabay silang kumakain ng agahan, ang mga gabing nagtutulungan sila sa paggawa ng homework, at ang simpleng paglalakad sa parke tuwing linggo. Mama, ang saya po pala ng ganito. Hindi ko na po gustong bumalik sa lansangan, sabi ni Mateo minsan habang naglalakad sila. Napayakap siya sa bata. Hindi na anak, hindi na mangyayari iyon. Magsisimula na tayo ng panibagong buhay magkasama. At doon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang bagong simula, tuluyang naramdaman ni Isabela na hindi na siya isang malamig at malungkot na milyonarya. Siya na ngayon ay isang ina, muling nakatagpo ng dahilan upang mabuhay. At iyon ay ang pagmamahal ng anak na matagal na niyang pinaniniwalaang nawala. Sa paglipas ng mga buwan, lalo pang lumalim ang ugnayan ni na Isabela at Mateo. Ngunit hindi rin madaling kalimutan ang mga sugat ng nakaraan. May mga gabi pa ring bigla na lamang napapahikbi si Isabela sa gitna ng katahimikan. At may mga pagkakataon din na si Mateo ay nagigising mula sa bangungot. Muling naaalala ang gutom, lamig at takot ng lansangan. Ang paghilom ni Isabela. Isang gabi habang mag-isa siya sa veranda, hawak ang isang tasa ng tsa, dumating si Mateo at umupo sa tabi niya. Mama,
Bakit po lagi kayong malungkot kapag gabi? Inosenteng tanong ng bata. Napatingin siya sa anak at pinilit ngumiti. Anak, kasi iniisip ko pa rin ang mga taon na nawala. Yung mga birthday mo na hindi ko na-celebrate. Yung mga oras na hindi kita nayakap. Masakit pa rin. Mama, sagot ni Mateo, mahina ngunit puno ng bigat. Pero andito na po ako ngayon. Hindi na po ako mawawala. Pwede naman tayong bumawi sa isa't isa, di ba? Doon napahagulgol si Isabela. Niyakap niya ng mahigpit ang anak at doon niya naramdaman na unti-unti na ring humihilom ang sugat sa kanyang puso. Ang pagbabahagi ng karanasan. Minsan sa isang hapunan kasama ang kanilang foundation volunteers, nagpasya si Mateo na magsalita. Ako po, galing ako sa lansangan. Minsan po, hindi ako nakakain. Minsan, natutulog ako sa malamig na tarton. Pero ngayon, may tahanan na ako at gusto kong tulungan din ang mga batang tulad ko. Tahimik ang lahat at ilang volunteers ang napaluha. Napatingin kay Isabela ang lahat, humahanga sa pagpapalaki niya sa bata. Mumiti si Isabela, pinagmamasdan ang anak. Mateo, proud ako sa'yo. Hindi ka natakot magbahagi ng sugat mo. Ginamit mo ito para maging inspirasyon ng iba. Ang pagtanggap ng mga kasambahay. Sa loob ng mansyon, ramdam din ng mga kasambahay ang pagbabago. Kung dati malungkot at malamig ang paligid, ngayon ay puno na ng tawa at kwento. Alam nyo, sabi ni Manang Belen habang naglalagay ng pagkain sa mesa, ibang-iba na si Ma'am Isabela. Noon halos hindi lumalabas ng opisina, pero ngayon lagi na lang kasama si Mateo. Oo nga, sagot ng isa. Parang bumalik ang buhay sa mansyon. Para na rin kaming may bagong pamilya. Sa bawat naririnig niyang papuri, lalo lamang tumitibay ang paninindigan ni Isabela na hindi sayang ang lahat ng pinagdaanan. Ang paglalantad ng sugat ni Mateo. Isang gabi bago matulog, nagsimulang magkwento si Mateo. Mama, may mga gabi po dati na umiiyak ako kasi iniisip ko na wala na talaga akong pamilya. Iniwan na ako ng lahat. Kaya natuto po akong magtago ng nararamdaman. Napaluha si Isabela. Anak, hindi mo na kailangang magtago. Dito sa piling ko, ligtas ka na. Pwedeng-pwede kang umiyak, tumawa o magalit. Basta tandaan mo, hindi na kita iiwan. Tumango ang bata at yumakap ng mahigpit. Salamat o mama. Ngayon, hindi na po ako natatakot. Ang inspirasyon para sa foundation dahil sa mga kwento ni Mateo, nagkaroon ng bagong direksyon ang foundation. Hindi na lamang ito basta tulong pinansyal. Naging kampanya ito para ipakita na ang mga sugat ng nakaraan ay maaring maging lakas ng kinabukasan. Sa isang event, tumayo si Isabela sa harap ng mga magulang at bata. Nais kong ipaalam sa inyo na ang mga sugat na iniwan ng kahapon ay hindi kailanman hadlang. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon at ako mismo natutunan kong bumangon dahil sa anak ko. Palakpakan ang sumunod. Nakatingin sa kanya si Mateo, nakangiti at halatang proud na proud sa kanyang ina. Ang panibagong simula ng mag-ina. Habang naglalakad silang magkahawak kamay pauwi mula sa event, napalingon si Isabela sa anak. Alam mo ba, anak, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling mabuhay? Akala ko tapos na ang lahat para sa akin noong mawala ka. Pero ngayon, mas lalo kong naiintindihan. Hindi kailanman natatapos ang laban hanggat may rason kang lumaban. Ngumiti si Mateo, sabay sagot. Ako po ang rason ninyo, Mama? Tumawa silang mag-ina at niyakap ang isa't isa. Sa gabing iyon, kahit marami pa silang haharaping pagsubok, malinaw na sa kanilang dalawa na ang sugat ng nakaraan ay hindi na hadlang. Sa halip, iyon ang magiging tulay para sa mas maliwanag na kinabukasan. Lumipas ang mga taon at lalo pang lumago ang pundasyon na sinimulan ni Isabela. Kung dati simpleng tulong lamang para sa mga batang lansangan, ngayon ay kinikilala na ito sa buong bansa bilang isa sa pinakamalaking organisasyon para sa kapakanan ng mga bata. At sa puso ng lahat ng ito ay si Mateo, ang batang minsan nang nawala, ngunit ngayon ay nagsisilbing liwanag para sa marami. Ang paglago ng foundation mula sa iilang volunteers, umabot na sa daan-daan ang sumusuporta sa foundation.
May mga doktor na nagbibigay ng libreng check-up, mga guro na nagtuturo sa mga bata at mga negosyanteng nag-aambag ng pondo. Sa bawat hakbang ng paglago, naroon si Isabela, ngunit hindi na siya nag-iisa. Katabi niya si Mateo na ngayon ay aktibong nakikilahok sa lahat ng proyekto. Mga bata, sabi ni Mateo sa isang outreach program, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ako mismo galing sa lansangan. Pero ngayon, may tahanan na ako. At gusto kong ipaalam sa inyo na darating din ang araw na mararanasan ninyo ang ginhawa at pagmamahal na nararapat para sa inyo. Palakpakan ang sumunod at maraming bata ang lumapit sa kanya. Niyakap siya na parang matagal ng kapatid. Ang mukha ng kampanya hindi nagtagal. Naging opisyal na mukha si Mateo ng kampanya para sa edukasyon ng mga batang lansangan. Litrato niya ang nakapaskil sa mga billboard. May hawak na lapis at nakangiti. May mensaheng, lahat ng bata may karapatang mag-aral at magmahal. Mateo, sikat ka na, biro ni Clarice, habang pinapakita sa kanya ang isang magazine cover kung saan tampok ang kanyang larawan. Ngumiti lamang ang bata. Hindi po ito tungkol sa kasikatan, Tita Clarice. Gusto ko lang na malaman ng mga bata na may pag-asa. Napangiti si Isabela. Pinagmamasdan ng anak. Anak, hindi lang sila. Pati ako, binigyan mo ng pag-asa, ang pag-angat ng kumpanya. Habang lumalago ang foundation, hindi rin nagpahuli ang kumpanya ni Isabela. Sa halip na bumagsak dahil sa mga kontrobersiya, mas lalo pa itong tumibay dahil sa imahe niyang hindi lamang bilang isang matagumpay na CEO, kundi bilang isang mapagmahal na ina. Dumami ang tiwala ng mga tao at investors. Isang board member ang minsan nagsabi, "Ma'am, hindi ko akalaing ang personal ninyong buhay ay magiging dahilan para mas lumakas ang kumpanya. Ang inyong pagiging ina ang nagbigay ng mukha sa ating negosyo, hindi lang basta pera, kundi may puso. At iyon ang gusto kong iparating. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa kita, kundi sa pagbibigay ng halaga sa tao. Inspirasyon sa bansa. Hindi nagtagal, naging inspirasyon silang mag-ina sa buong bansa. Naging tampok sila sa iba't ibang dokumentaryo at palabas. Ikinukwento kung paano muling nabuo ang kanilang pamilya matapos ang trahedya at panlilinlang. Mateo, tanong ng isang mamamahayag sa isang panayam. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo mula sa karanasan mo? Ngumiti ang binata, sagot niya, na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may liwanag pa rin kapag may nagmamahal sa'yo. At kahit isa ka lang na bata sa lansangan, may halaga ka. Hindi mo kailangang sumuko. Napaiyak ang maraming nakikinig at si Isabela ay tahimik na pinahid ang kanyang luha habang pinagmamasdan ang anak. Ang matamis na tagumpay. Sa lahat ng ito, hindi na muling bumalik si Victor sa kanilang buhay. Sa huling pagkikita nila sa korte, tuluyan na siyang nawala sa eksena at wala nang ibang humadlang sa mag-ina. Ngayon, masaya't payapa na ang kanilang pamumuhay. Sa bawat ngiti ni Mateo, nakikita ni Isabela ang lahat ng pinagdaanan nilang sugat at lahat ng tagumpay na kanilang naabot. Anak, wika niya isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa hardin. Hindi ko inaakalang darating ang araw na ito. Dati, ang buhay ko ay puro trabaho at kalungkutan. Pero dahil sa iyo, natutunan kong ang pinakamalaking tagumpay ay hindi kayamanan, kundi ikaw. Napangiti si Mateo at sumagot, Mama, kung ako ang tagumpay ninyo, kayo naman po ang dahilan kung bakit ako lumakas. Kaya magkasama po tayong panalo. At doon, sa ilalim ng bituin ng gabing iyon, muling nanitagpo ang dalawang pusong matagal na pinaghiwalay ng kapalaran. Ngayon ay magkasama, nagtatagumpay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng batang minsan ding nangarap ng isang tahanan at pagmamahal. Lumipas ang maraming taon at ang dating batang palaboy na si Mateo ay tuluyan ng lumaki bilang isang matalinong binata. Malayo na ang narating ng kanilang buhay. Ngunit higit pa sa tagumpay at kasikatan, natagpuan nila ni Isabela ang kapayapaan na matagal nilang hinahanap. Ang paglaki ni Mateo ngayon, nasa kolehiyo na si Mateo. Bukod sa kanyang husay sa pag-aaral, kilala siya bilang isang mabuting lider sa kanilang paaralan. Maraming kabataang ang humahanga sa kanya hindi lamang dahil anak siya ng isang milyonarya,
kundi dahil sa kanyang sariling kwento ng pagtitiis at pagbangon mula sa lansangan. "Mama," sabi niya minsan habang nag-uusap sila sa hapagkainan, "alam niyo po, gusto kong magpatuloy ng law school. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng batang tulad ko noon. Gusto kong ipaglaban ang karapatan nila." Napangiti si Isabela at hindi mapigilan ang luha. "Anak, kung anuman ang piliin mong landas, susuportahan kita. Dahil ikaw mismo ang buhay na patunay na kayang bumangon ng kahit sinong bumagsak." Ang pagretiro ni Isabela. Habang abala si Mateo sa kanyang pag-aaral, si Isabela naman ay unti-unti nang nagretiro mula sa kanyang negosyo. Pinili niyang iwan ang pamumuno sa kumpanya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang board members at sa mga batang executives na pinalaki niya bilang mga tagapamahala. "Ma'am, sigurado na po ba kayo?" tanong ng isa sa board. "Kaya niyo pang magpatuloy?" Ngumiti si Isabela. "Kayang-kaya ko pa. Pero oras na para ibigay ang oras ko sa anak ko. Sa dami ng taong nawala sa amin, gusto kong bumawi. Hindi ko nahahayaang maulit iyon." Mula noon, mas nakatutok na siya sa mga simpleng bagay. Ang paggising ng umaga na kasama ang anak, ang pagluluto ng almusal, at ang paminsan-minsan nilang paglalakbay. Ang paglalakbay ng mag-ina bilang bahagi ng pagbawi sa mga panahong nawala, nagdesisyon silang maglakbay sa iba't ibang lugar. Pumunta sila sa mababayan kung saan minsang naglakad si Mateo bilang palaboy upang doon ay magbigay ng tulong at magbigay inspirasyon. "Mama, dito po ako natulog dati, sa gilid ng tindahan na iyon," sabi ni Mateo habang nakaturo sa isang lumang gusali. Niyakap siya ni Isabela. "At ngayon, nandito tayo hindi para maalala ang sakit, kundi para ipakita na may mas maliwanag na bukas. Hindi lang para sa iyo, anak, kundi para sa lahat." Nagpunta rin sila sa ibang bansa, naglibot sa mga lungsod at probinsya, hindi para magpakasasa sa yaman, kundi para bumuo ng mga alaala. Sa bawat lugar na kanilang narating, naroon ang tawanan, kwentuhan at mga pangakong hindi na muling magkakahiwalay. Ang paghilom ng sugat. Sa paglipas ng panahon, tuluyang naghilom ang sugat ng nakaraan. Ang alaala ng sunog, ang mga taon ng panlilinlang at ang sakit ng pagkawala ay hindi nahadlang sa kanilang kasalukuyan. Naging bahagi na lamang ito ng kanilang kwento, isang paalala kung gaano sila kalakas at kung paano sila bumangon. "Mama," sabi ni Mateo isang gabi habang nakatingin sila sa mga bituin, "kung hindi po nangyari lahat ng iyon, hindi ko siguro malalaman kung gaano ako kamahal ninyo. At hindi ko rin po siguro maiintindihan ang tunay na halaga ng pamilya." Hinaplos ni Isabela ang kanyang pisngi. "Anak, totoo, makapit ng nakaraan, pero iyon din ang nagdala sa atin dito. At ngayon, wala na akong hihilingin pa kundi manatili kang masaya at buo, ang tunay na kayamanan." Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Isabela ang lubos na kapayapaan. Hindi na siya ang milyonaryang puro trabaho at malamig ang puso. Siya na ngayon ang inang natagpuan ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat, ang kanyang anak at ang pagmamahalan nilang dalawa. Sa kanilang mag-ina, ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga bank account o sa mga ari-arian. Ang tunay na yaman ay nasa simpleng hapunan na puno ng tawanan, sa yakap na nagbibigay ng kapanatagan, at sa kasiguraduhan na kahit anong unos ang dumating, hindi na sila muling magkakahiwalay. At doon, natapos ang mahabang yugto ng kanilang kwento. Mula sa trahedya ng nakaraan, mula sa sugat ng pagkawala, natutunan nilang bumangon at magpatuloy. Sa huli, ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay humantong sa isang mapayapang wakas. Isang wakas na hindi tungkol sa pera, kundi sa pamilya, pag-ibig at sa kayamanang walang hangganan.